Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Halika at samahan mo ako tuklasin ang mga katotohanan. Katakutan ng Diyos higit sa lahat, matapang na pananampalataya sa harap ng pagtutol. Isang biblical at theological na pag-aaral sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. Pangunahing talata, Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. At huwag ninyong katakutan silang pumapatay ng katawan, datapwat hindi makapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo siya na makapagpupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Nakatala sa Mateo Kapitulo 10 ang mga tagubili ni Jesus sa 12 apostol habang ipinapadala niya sila upang ipahayag ang mensahe ng kaharian ng Diyos. Inihanda niya sila hindi lamang para sa paglilingkod kundi pati na rin sa pag-uusig. Hindi nangako si Jesus na magiging sikat sila o magtatagumpay ayon sa pamantayan ng mundo. Sa halip, binalaan niya na haharapin ng kanyang mga tagasunod ang pagtanggi, puot, at maging kamatayan dahil sa kanilang katapatan sa kanya. Sa gitna ng mga babaalang ito, ibinigay ni Jesus ang isa sa pinakadakilang paalala tungkol sa matapang na pananampalataya. Huwag ninyong katakutan silang pumapatay ng katawan, kundi bagkus ang katakutan ninyo siya. Inilalagay ng talatang ito ang paghihirap sa lupa sa liwanag ng kawalang hanggan. Ang tao ay nakapipinsala sa katawan, ngunit hindi nila matutukoy ang kapalaran ng isang tao sa kabilang buhay. Ang Diyos lamang ang matuwid na hukom sa buong nilikha. Kaya't tinatawag ang mga mananampalataya na mamuhay ng may matinding paggalang at pagkatakot sa Diyos kaysa matakot sa kapwa-tao. Itinuturo ng bahaging ito na ang pagkatakot sa Diyos ay hindi takot na nagtataboy sa atin palayo sa Kanya, kundi isang lubos na paggalang, pagsamba, at pagsuko na nagbubunga ng katapangan, pagsunod, at tapat na pagpapatutuo. Ang pangunahing katotohanan ay, kapag ang mananampalataya ay natatakot at gumagalang sa Diyos higit sa lahat, malalaya siya sa takot sa tao na umaalipin, at lalakas ang loob na manatiling tapat kay Kristo sa anumang sitwasyon. Kasaysayan at konteksto. Ang Mateo 10 ay madalas na tinatawag na talumpati tungkol sa misyon. Inutusan ni Jesus ang kanyang mga alagad na mang-aral, magpagaling ng may sakit, at ipahayag na malapit na ang kaharian ng langit. Kasabay nito, binalaan niya na haharapin nila ang pagtutol mula sa mga pinunong panrelihiyon, mga namamahala sa bayan, at maging sa sariling mga kamag-anak. Maraming unang Kristiyano ang nakaranas ng pagkakulong, pag-uusig, at pagpapakasakit hanggang kamatayan. Inihanda sila ni Jesus sa pamamagitan ng pagpapaalalang ang paghihirap sa lupa ay panandalian lamang, samantalang ang mga katotohanang espiritual ay walang hanggan. Kaya't ang Mateo Kapitulo 10 versikulo 28 ay naging pinagkukunan ng lakas ng loob ng unang simbahan, at patuloy na nagpapatibay sa mga mananampalataya sa buong mundo na nahaharap pa rin sa pag-uusig ngayon. Katakutan ang Diyos higit sa pagtutol ng tao. Huwag ninyong katakutan silang pumapatay ng katawan. Nagsimula si Jesus sa isang utos, huwag kayong matakot. Hindi nito itinatanggi na masakit o mapanganib ang pag-uusig. Sa halip, inilalagay nito ang tamang pananaw sa lahat ng bagay. Ang kapangyarihan ng tao ay may hangganan. Maaari silang magkulong. Maaari silang manakot. Maaari pa nilang patayin ang katawan. Ngunit hindi nila kayang sirain ang kaluluwa o pigilan ang layunin ng Diyos na magligtas. Ang mga mananampalataya ay kabilang sa Panginoon, at ang kanilang buhay na walang hanggan ay ligtas sa Kanya. Dahil dito, maraming Kristiyano sa kasaysayan ang nakayang magtiis ng hirap ng may pambihirang katapangan, ang kanilang katiyakan ay hindi nakasalalay sa sariling lakas kundi sa pag-iingat ng Diyos. Pag-aaral sa salitang Griego, phobia, matakot. Ang pandiwang Griegong phobia ay maaaring mga hulugan ng matakot, gumalang ng lubos, mamangha at magbigay halaga, parangalan ng may malalim na pagrespeto. Sa talatang ito, inihambing ni Jesus ang dalawang uri ng takot. Isa, ang hindi tamang takot sa tao at pagtutol na kumokontrol at pumipigil sa atin. Dalawa, ang wastong paggalang sa Diyos na nagtutulak sa atin na sumunod at mamuhay ng tapat. Ang pagkatakot sa Diyos ay simula ng karunungan, dahil kinikilala nito ang kanyang kabanalan, kapangyarihan, katarungan, at pag-ibig. Teolohikal na kahulugan. Laging itinuturo ng Biblia na ang Diyos lamang ang may ganap na kapangyarihan. Ang mga pinuno sa lupa ay may kapangyarihang limitado at panandalian lamang, ngunit ang sa Diyos ay walang hanggan.
Kaya't tinatawag tayong sumunod sa Diyos kahit na ito ay may kaakibat na hirap. Ang paggalang sa Diyos ay nagpapalaya sa atin sa paghahangad ng pagkilala ng tao, at nagbibigay lakas na tumindig para sa katotohanan ng may pagpapakumbaba at pagmamahal. Halimbawa sa buhay, isipin ang isang parola na matibay na nakatayo sa gitna ng humahampas na alon. Paulit-ulit itong binabagyo ngunit hindi gumagalaw dahil matibay ang pundasyon. Ganoon din ang mananampalataya na ang puso ay nakakabit sa paggalang sa Diyos, nananatili siyang matatag kahit harapin ang pagtutol, kritisismo, o pag-uusig. Suriin kung ano ang higit na nakakaimpluwensya sa iyong mga desisyon, naghahangad ka ba ng pagkilala ng tao, o nais mong parangalan ang Diyos? Manalangin para sa katapangan na sumunod kay Kristo kahit hindi ito pabor sa karamihan. Tandaan na ang pagkilala ng Diyos ay may halagang walang hanggan, samantalang ang sa tao ay panandalian lamang. Tumindig para sa katotohanan ng may pagpapakumbaba, habag, at matibay na pananampalataya. Ang wastong paggalang sa Diyos ay nagpapalaya sa mananampalataya sa takot sa tao, at nagbibigay ng lakas na manatiling tapat kay Kristo. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Tara at ipagpatuloy na natin ang pag-aaral ngayon. Katakutan ang Diyos higit sa lahat, matapang na pananampalataya sa harap ng pagtutol. Bahagi 2.2, ang kapangyarihan ng Diyos sa walang hanggang kapalaran, ang bigat ng paghuhukom ng Diyos, at ang pag-asang matatagpuan kay Kristo. Talata, Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. At huwag ninyong katakutan silang pumapatay ng katawan, datapwat hindi makapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo siya na makapagpupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. Kapatid, sa bahagi 1 ay natuklasan natin na inuutusan ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na huwag magpaalipin sa takot sa kapwa-tao. Maaaring manakot o manakit ang mga tao sa ating katawan, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay panandalian lamang at may hangganan. Ngayon, itinuturo ni Jesus ang mas dakilang katotohanan. Kundi bagkus ang katakutan ninyo siya na makapagpupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Ito ay isa sa mga pinakaseryosong paalalang binitiwan ng ating Panginoon. Ipinapaalala nito na ang buhay ay hindi nagtatapos sa mundong ito. Ang bawat tao ay may kaluluwang walang hanggan na haharap balang araw sa harap ng banal na Diyos. Hindi ito sinabi ni Jesus upang magdulot ng kawalan ng pag-asa. Layunin nitong gisingin ang mga makasalanan, patibayin ang mga mananampalataya, at ituro sa lahat na siya lamang ang makapagliligtas. 2. Ang kapangyarihan ng Diyos sa walang hanggang kapalaran, ang bigat ng paghuhukom ng Diyos, at ang pag-asang matatagpuan kay Kristo. Laging itinuturo ng Biblia na ang Diyos lamang ang tagapaglikha, tagapangalaga, tagapagbigay ng kautusan, at hukom ng lahat ng tao. Ang pamahalaan ng tao ay maaaring humatol sa nakikita lamang na gawa. Ang mga hukuman ay maaaring magtakda ng parusa dito sa lupa. Ngunit tanging ang Diyos lamang ang humahatol sa buong pagkatao ng may ganap na katwiran. Ang kanyang paghuhukom ay hindi nadadaya ng kamangmangan, kinikilingan, o kawalan ng katarungan. Alam niya ang bawat isip, motibo, salita, at gawa. Dahil lubos na banal ang Diyos, ang kanyang hatol ay laging tama at makatarungan. Ang katotohanan ito ay dapat magdulot sa atin ng lubos na paggalang at pagpapakumbaba. Pag-aaral sa salitang Griego, psyche, kaluluwa. Ang salitang Griego na psyche ay madalas isinasalin bilang kaluluwa o buhay. Ayon sa konteksto, maaari itong tumukoy sa ang kaloob-loobang pagkatao ng tao. Ang buong pagkatao bilang may buhay na nilalang. Ang espiritual na bahagi ng tao na nabubuhay kahit matapos ang kamatayan ng katawan. Sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 28, ipinagkaiba ni Jesus ang katawan na kayang patayin ng tao, at ang kaluluwa na nananatili sa ilalim ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Itinuturo nito na ang buhay ay higit pa sa pisikal na pag-iral. Ang bawat tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos at may kapalarang walang hanggan. Kaya't ang pinakamahalagang bagay sa buhay ay hindi ang kaligtasan ng katawan kundi ang ating ugnayan sa Diyos. Pag-aaral sa salitang Griego, Gehenna, Gina, impyerno. Ang salitang isinalin bilang impyerno ay Gehenna.
Ito ay tumutukoy sa lambak ng Hinnom, na matatagpuan sa labas ng Jerusalem. Sa Lumang Tipan, naging kilala ang lugar na ito sa masamang paraan dahil dito nagsagawa ng pagsamba sa Diyos-Diyosan at pag-aalay ng bata ang ilang tao, Ikalawang Hari Kapitulo 23 versikulo 10, Jeremias Kapitulo 7 versikulo 31. Sa panahon na ni Jesus, ang Gehenna ay naging malinaw na larawan ng huling paghuhukom ng Diyos. Nang gamitin ito ni Jesus, binalaan niya ang mga tao tungkol sa huling bunga ng pagtanggi sa Diyos. Hindi niya ito sinabi upang sagutin lamang ang kuryosidad ng tao, kundi upang tawagin silang magsisi at sumampalataya. Ang parehong Jesus na nagbabala tungkol sa paghuhukom ay siya ring tagapagligtas na nag-alay ng buhay upang iligtas tayo mula sa hatol. Ang matuwid na paghuhukom ng Diyos. Ang paghuhukom ng Diyos ay nagmumula sa kanyang kabanalan at katarungan. Dahil banal siya, hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang kasalanan. Ngunit dahil mapagmahal siya, naglaan siya ng paraan ng kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Sa krus, nagtagpo ang katarungan at habag. Pasan ni Jesus ang parusa ng ating mga kasalanan. Upang ang sinumang magsisisi at sumampalataya sa kanya ay makatanggap ng kapatawaran at buhay na walang hanggan. Kaya ang babala tungkol sa paghuhukom at paanyaya ng biyaya ay magkaugnay. Ang ebanghelyo ay parehong babala at pangako. Tunay ang paghuhukom. Mayroong kaligtasan. Tanging si Kristo ang makapagliligtas ng lubusan. Ang paggalang sa Diyos ay hindi lamang takot sa parusa, ito ay pagkilala sa kanyang kabanalan na nagtutulak sa atin na sumamba, magsisi, at magtiwala sa kanya. Ang pag-asang matatagpuan kay Kristo. Ang mabuting balita ay hindi namumuhay sa takot ang mga mananampalataya sa paghuhukom ng Diyos. Ang mga nagtiwala na kay Jesus ay may kapayapaan na sa Diyos, dahil si Kristo na ang nagbata ng hatol para sa kanila. Ang ating katiyakan ay wala sa sariling kabutihan kundi sa natapos na gawa ni Kristo. Ang parehong Panginoon na nagbabala ay siya ring nag-aanyaya, lumapit kayo sa akin. Siya ay matuwid na hukom at maawadyang tagapagligtas. Ang sinumang lumapit sa kanya ng tunay na magsisi at sumasampalataya ay makakatanggap ng kapatawaran, pagkakasundo, at buhay na walang hanggan. Ang matuwid na hukom at ang kapalit. Isipin mong nakatayo ka sa harap ng isang hukom na perpekto ang katarungan, ikaw ay lubos na nagkasala at walang maipagtatanggol sa sarili. Hinihingi ng batas na parusahan ka. Ngunit biglang humakbang ang sariling anak ng hukom, at kusang loob na tinanggap ang parusa para sa iyo. Natupad ang katarungan, ngunit naibigay din ang habag. Pinalaya ka, hindi dahil nawala ang iyong sala, kundi dahil may ibang nagbayad para sa iyo. Ito ang pinakabuod ng ebanghelyo, sa krus, pumalit si Jesus sa ating lugar upang ang lahat ng magtiwala sa kanya ay maligtas. Ang bangka ng Pagliligtas. Isipin ang mga pasahero sa lumulubog na barko. Ang iba ay binaliwala ang lahat ng babala, habang ang iba naman ay nagtiwala sa kapitan at sumakay sa bangkang inihanda para sa kanila. Ang bangka ay hindi sanhi ng panganib, ito ang paraan upang makaligtas. Ganoon din ang mga paalala ni Jesus, ito ay pagpapahayag ng kanyang pag-ibig. Tinatawag niya tayo sa kanya dahil siya lamang ang daan. Ang pagtanggi sa pagliligtas ay hindi nagtatanggal ng panganib, ang pagtanggap kay Kristo ay nagbibigay ng buhay. Para sa bawat mananampalataya, mamuhay araw-araw ng may paggalang at pagkamangha sa harap ng Diyos. Tandaan na ang iyong buhay ay may kahalagahang walang hanggan. Huwag hayaang matabyunan ng panandali ang takot ang katotohanan ng kabilang buhay. Lumakad ng banal, dahil tinubos ka na ni Kristo at tinawag na parangalan siya sa lahat ng bagay. Para sa pamilya, ituro sa mga anak ang kabanalan at pag-ibig ng Diyos. Ipaliwanag na ang utos ng Diyos ay para sa ating ikabubuti, at ang pag-aalay ng kaligtasan ay pinakadakilang pagpapakita ng kanyang biyaya. Bumuo ng tahanan kung saan ang paggalang sa Diyos ang gumagabay sa desisyon, usapan, at ugnayan ng bawat isa. Para sa kabataan, madalas hinihikayat ng mundo na mamuhay lamang para sa kasalukuyan, ngunit ipinapaalala ni Jesus na isaalang-alang ang kawalang hanggan. Pumili ng kaibigan, gawi, at prioridad na nakapagpaparangal sa Diyos. Huwag ipagpalit ang walang hanggang kayamanan sa panandaliang aliw. Ang paggalang sa Panginoon ay nagbibigay ng karunungan, tunay na layunin, at pangmatagalang ligaya. Para sa mga pinuno ng simbahan, ipaaral ang buong katotohanan ng Diyos ng may habag at katapatan.
Huwag iwasan ang pagtuturo tungkol sa paghuhukom, ngunit laging isama ang pag-asang dulot ng Ebanghelyo. Ituro kay Kristo na tanging nakatugon sa katarungan ng Diyos at nag-aalok ng ganap na kapatawaran. Ang tapat na paglilingkod ay nagpapahayag ng kabanalan at pagtubos na biyaya ng Diyos. Kapatid, darating ang araw na ang lahat ng kaharian dito sa lupa ay maglalaho. Ang bawat tagumpay ay kukupas, ang bawat titulo ay mawawala. Ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Huwag kang matakot sa taong may kapangyarihang panandalian lamang. Katakutin ang Panginoong naghahari magpakailanman. Magtiwala sa tagapagligtas na tumalo sa kasalanan at kamatayan. Mamuhay ng nakatanaw sa kawalang hanggan. Ipagbunyi ang Ebanghelyo habang may panahon pa. Ang pinakamahalagang tanong ay hindi, ano ang tingin ng tao sa akin? Kundi, ako ba ay maayos na sa Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo? Amen. Maraming salamat da pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri. Isang mapayapang araw sa iyo. Welcome sa Living Word, isang pag-aaral mula sa Biblia. Ipagpatuloy na natin ang pag-aaral. Katakutan ang Diyos higit sa lahat, matapang na pananampalataya sa harap ng pagtutol. Bahagi 3.3, ang katiyakan ng mananampalataya sa pag-iingat ng Diyos at ang panawagan sa patuloy na katapatan. Pangunahing talata, Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. At huwag ninyong katakutan silang pumapatay ng katawan, datapwat hindi makapapatay sa kaluluwa, kundi bagkus ang katakutan ninyo siya na makapagpupuksa sa kaluluwa at sa katawan sa impyerno. Mateo Kapitulo 10 versikulo 28. Kapatid, nalakbay na natin ang 2 pundasyong katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. Sa unang punto, itinuro ni Jesus na huwag tayong matakot sa tao ng higit sa Diyos. Maaari tayong kalabanan, takutin, o patayin pa man ng mga tao, ngunit hindi nila tayo mahihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Sa ikalawang punto, natutunan natin na ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa ating walang hanggang kapalaran. Ang kanyang paghuhukom ay lubos na matuwid, ngunit ang kanyang habag ay makikita kay Hesukristo na dumating upang iligtas ang mga makasalanan. Ngayon ay darating na tayo sa nakaaaliw na pagtatapos ng mensahe ni Jesus. Bagaman ang talata 28 ay naglalaman ng seryosong babala, sinundan ito agad ng mga salitang puno ng kaaliwan. Sa mga talata 29 hanggang 31, ipinaalala niya sa kanyang mga alagad na alam pa ng Ama kapag ang maliit na ibon ay nahuhulog, at pati ang mga buhok sa inyong ulo ay bilang na lahat. Ang hukom ng buong lupa ay siya ring mapagmahal na ama ng mga kabilang kay Kristo. Kaya't ang mga mananampalataya ay makahaharap sa pag-uusig ng may katapangan, katiyakan, at hindi matitinag na pag-asa. 3. Ang katiyakan ng mananampalataya sa pag-iingat ng Diyos at ang panawagan sa patuloy na katapatan. Hindi kailanman nangako si Jesus ng madaling landas para sa kanyang mga tagasunod. Ang ipinangako niya ay ang kanyang presensya. Ipinangako niya ang kanyang kapayapaan. Ipinangako niya ang kanyang kapangyarihan. Ipinangako niya ang kanyang gantimpalang walang hanggan. Ang buhay Kristiyano ay hindi laging walang pagsubok, ngunit hindi kailanman nawawala ng pag-iingat at biyaya ng Diyos. Kapag nauunawaan natin ang kadakilaan ng Diyos at ang katiyakan ng kanyang mga pangako, unti-unting nawawalan ng kapangyarihan ang takot. Lumalakas ang pananampalataya dahil ang ating tiwala ay wala sa sitwasyon kundi sa pagkatao ng ating Ama sa langit. Ang mapagmahal na pag-aaruga ng Diyos sa kanyang mga anak. Pagkatapos balaan ng kanyang mga alagad tungkol sa pag-uusig, itinuro agad ni Jesus ang mapagkalingang pagtingin ng Diyos. Sinabi niya na kahit ang isang maliit na ibon ay hindi nahuhulog sa lupa nang hindi nalalaman ng Ama. Kung inaalagaan ng Diyos ang pinakamaliit na ibon, gaano pa kaya kayo na tinubos na niyang mga anak? Idinagdag pa niya, pati ang mga buhok ng inyong ulo ay bilang na lahat. Mateo Kapitulo 10 versikulo 30. Ang makulay na larawang ito ay nagpapakita ng lubusang pagkilala at personal na pag-aaruga ng Diyos. Walang nakakakawala sa kanyang pansin. Walang luha ang hindi niya nakikita. Walang panalangin ang hindi niya naririnig. Walang gawang katapatan ang nalilimutan niya. Kapag nagdurusa ang mga mananampalataya dahil kay Kristo, hindi sila nag-iisa, kasama nila ang kanilang Ama sa bawat pagsubok. Matapang na pagsunod sa harap ng pag-uusig. Sa buong kasaysayan ng simbahan, maraming tapat na Kristiyano ang nagtiis ng pagkakulong, pagtanggi, hirap,
at maging kamatayan dahil ayaw nilang itanggi si Kristo. Ang mga apostol ay nagalak dahil itinuring silang karapat-dapat na maghirap para sa kanyang pangalan. Si Esteban ay nagpatawad sa mga bumato sa kanya. Si Pablo ay nanatiling tapat sa kabila ng pagpapalo, pagkakulong, at walang humpay. Napagtutol, hindi sila walang takot dahil nagtiwala sila sa sarili, naging matapang sila dahil ang kanilang tiwala ay nasa kay Kristo. Ang parehong banal na espiritu na nagpatibay sa unang simbahan ay patuloy na nagpapatibay sa atin ngayon. Sa tuwing dumarating ang pagtutol, nagbibigay ang Diyos ng sapat na biyaya para sa sandaling iyon. Ang kanyang lakas ay lalong nagiging ganap sa ating kahinaan. Ang pag-asa ng buhay na walang hanggan. Isa sa dahilan kung bakit kaya nating tiisin ang paghihirap ay dahil ang buhay na ito ay hindi ang katapusan ng lahat. Tinalo ni Jesus ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang pagkabuhay na muli. Dahil siya ay nabubuhay, ang kanyang mga tagasunod ay mabubuhay din. Ang pag-asa sa buhay na walang hanggan ay nagbabago ng ating pananaw sa pag-uusig. Ang ating pinakamahalagang kayamanan ay hindi kaginhawaan sa lupa kundi ang ugnayang walang hanggan kay Kristo. Isinulat ni Pablo na ang mga paghihirap sa panahong ito ay hindi karapat-dapat na ihambing sa kaluwalhe siyang ipahahayag sa atin. Ang pananaw na ito ay nagbibigay lakas upang manatili tayo hanggang wakas. Ang bawat sakripisyong ginawa para kay Kristo ay gagantimpalaan balang araw ng matuwid na hukom. PAGPAPATOO ng MANANAMPALATAYA. Ang Mateo 10 ay hindi lamang tungkol sa pagtitiis sa pag-uusig, ito ay tungkol sa pananatiling tapat sa misyong ipinagkatiwala ni Kristo sa kanyang simbahan. Ang ebanghelyo ay dapat patuloy na maipahayag. Ang mga mananampalataya ay tinatawag na ipagbunyi si Kristo ng may katapangan. Mahalin ang mga kaaway ng tapat. Ipanalangin ang mga umuusig sa kanila. Mamuhay ng banal sa harap ng mundo. Magpakita ng habag sa mga naliligaw. Huwag ikumpromiso ang katotohanan ng kasulatan. Lalong nagiging makapangyarihan ang ating pagpapatotoo kapag tinugunan natin ang puot ng biyaya, katotohanan, pagpapakumbaba, at matibay na pananampalataya. Maaaring tanggihan ng tao ang ating mensahe, ngunit hindi nila maitatanggi ang pagbabagong dulot ni Kristo sa ating buhay. Ang ANKLA sa gitna ng bagyo. Ang barkong nahaharap sa matinding bagyo ay nananatiling ligtas dahil ang angkla ay matibay na nakakabit sa ilalim ng alon. Hindi laging nakikita ng mga mandaragat ang angkla, ngunit tiwala silang ito ang pumipigil sa kanila. Ganoon din tayo, maaaring harapin ang matitinding pagsubok, ngunit ang ating pag-asa ay nakakabit kay Kristo. Anuman ang mangyari sa paligid, ang ating tagapagligtas ay nananatiling tapat. Ang kanyang mga pangako ang pumipigil sa atin sa bawat bagyo. Ang tagadala ng sulo. Noong unang panahon, may mga takbuhang nagpasa ng sulo habang naglalakbay ng malayo. Ang bawat takbo ay tapat na ipinapasa ang apoy hanggang sa makarating sa paruroonan. Ganoon din ang pananampalatayang Kristiyano. Ang bawat henerasyon ay tumatanggap ng liwanag ng ebanghelyo at tinatawag na ipasa ito ng tapat sa susunod. Marami na ang nagtiis ng hirap bago tayo upang maabot natin ang mensaheng ito. Ngayon ay pribilehyo nating dalhin ang parehong liwanag ng may katapangan at katapatan. PAGSASABUHAY. Para sa bawat mananampalataya, magtiwala sa mapagmahal na pag-aaruga ng Diyos sa lahat ng sitwasyon. Huwag hayaang patahimikin ng takot ang iyong pagpapatutuo. Maglaan ng oras araw-araw sa panalangin at salita ng Diyos upang patibayin ang puso sa kanyang mga pangako. Tandaan na ang bawat gawa ng pagsunod, kahit hindi nakikita ng tao, ay alam at pinahahalagahan ng iyong Ama sa langit. Para sa pamilya, bumuo ng tahanan kung saan mas pinararangalan si Kristo kaysa kaginhawaan o pagkilala ng iba. Ituro sa mga anak na ang katapatan kay Jesus ay sulit na sulit ang bawat sakripisyo. Sabay-sabay na manalangin para sa mga misyonero at mga pinag-uusig na kapatid sa buong mundo. Palakasin ang loob ng isa't isa kapag nahaharap sa pagsubok o panggigipit ng lipunan. Ang pamilyang nakatayo sa paggalang sa Panginoon ay nagiging patuto ng kanyang katapatan. Para sa kabataan, maaaring kutsain kayo dahil sa paninindigan sa kasulatan, tumindig ng matatag ngunit may pagpapakumbaba at kabutihan. Huwag sukatin ang halaga ng sarili base sa pagtanggap ng iba, ang inyong pagkakakilanlan ay nasa kay Kristo.
Piliin ang katapatan kaysa kasikatan, dahil ang gantimpalang walang hanggan ay higit pa sa anumang pansamantalang pagkilala. Para sa mga pinuno ng simbahan, ihanda ang mga mananampalataya hindi lamang tumanggap ng pagpapala kundi magtiis din ng hirap ng may pag-asa. Ituro ang pagtitiwala sa banal na espiritu, pag-ugat sa kasulatan, at matapang na pagpapahayag ng ebanghelyo. Maging halimbawa ng katapangan, pagpapakumbaba, at habag. Ipakita sa pamamagitan ng gawa na si Kristo ay karapat-dapat pagkatiwalaan sa lahat ng panahon. Kapatid, maaaring kalabanan tayo ng mundo. Maaaring magbago ang mga pamahalaan. Maaaring tanggihan ng kultura ang katotohanan ng Diyos. Ngunit si Hesukristo ay hindi nagbabago, kahapon, ngayon, at magpakailanman. Ang ating misyon ay hindi nagbago. Ang ating mensahe ay hindi nagbago. Ang ating tagapagligtas ay hindi nagbago. Huwag ikahiya ang ebanghelyo. Tumindig sa salita ng Diyos. Mahalin ang iyong kapwa. Ipanalangin ang iyong mga kaaway. Maglingkod ng may pagpapakumbaba. Ipagbunyi si Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Ang tumawag sa inyo ay tapat, hindi niya kayo iiwan o pababayaan kailanman. Sa pagtatapos ng ating pag-aaral sa Mateo Kapitulo 10 versikulo 28, alalahanin natin ang tatlong pundasyong katotohanan. 1. Katakutin ng Diyos higit sa lahat ng kapangyarihan sa lupa. Ang paggalang sa Panginoon ay simula ng karunungan. Kapag inuna natin ang parangal sa Diyos, nawawala ng kapangyarihan ang takot sa tao. 2. Ang Diyos lamang ang may kapangyarihan sa walang hanggang kapalaran. Ang kapangyarihan ng tao ay panandalian lamang, ang sa Diyos ay walang hanggan. Ang kanyang hatol ay nagpapaalala ng bigat ng kasalanan, habang ang kanyang biyaya kay Kristo ay nag-aalok ng kapatawaran at buhay na walang hanggan sa lahat ng sasampalataya. 3. Ang mga anak ng Diyos ay makamumuhay ng may katiyakan. Dahil kilala tayo, minamahal, at inaalagaan ng Ama, kaya nating tiisin ang anumang pagsubok. Ang ating kinabukasan ay ligtas kay Kristo. Ang ating pagpapagal ay hindi walang saysay. Ang gantimpala ay tiyak na darating. Kaya't manatili tayong tapat hanggang sa araw na haharap tayo sa ating Panginoon. Kapatid, hindi ang tanong ay kung haharap tayo sa pagtutol, kundi kung mananatili tayong tapat kapag dumating na ito. Ituon ang paningin kay Jesus. Katakutin ang Diyos higit sa tao. Magtiwala sa kanyang pag-iingat. Lumakad ng banal. Magmahal ng may habag. Ibahagi ang ebanghelyo ng matapang. At manatili hanggang wakas, dahil ang hari na inyong pinaglilingkuran ay tinalo na ang mundo. Taglapit sa Panginoon. Marahil ngayon ay namumuhay ka sa takot, takot sa tao, takot sa hinaharap, takot sa kamatayan, o takot sa paghuhukom. May mas dakilang inaalok si Jesus kaysa pansamantalang kaginhawaan, buhay na walang hanggan. Ang parehong Panginoong nagbabala tungkol sa hatol ay nagunat din ng mga kamay sa krus upang pasanin ang parusa ng ating mga kasalanan. Siya ay namatay, inilibing, at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ngayon ay inaanyayahan kanyang magsisi at sumampalataya sa Ebanghelyo. Kung hindi ka pa kailanman nagtitiwala kay Kristo, lumapit ka na sa Kanya ngayon. Tanggapin ang kapatawaran, kapayapaan, at kaloob na buhay na walang hanggan. Kung ikaw naman ay mananampalataya na ngunit hinayaan mong patahimikin ng takot ang iyong pagpapatutuo o pahinain ang iyong pananampalataya, ipagkatiwala ang mga ito sa Panginoon. Hilingin na punuin ka muli ng banal na espiritu upang mamuhay ng tapat at ipahayag si Kristo ng walang kahihiyan. Kung tinatawag ka ng Diyos sa paglilingkod, misyon, pangangaral, o mas malalim na pagsunod, tumugon ng may handang puso, ang tumawag sa iyo ay siya ring mag-aalaga sa iyo. Panalangin. Ama sa langit, pinupuri ka namin sa iyong kadakilaan, kabanalan, at hindi nagbabagong pag-ibig. Salamat sa pagpapadala ng iyong anak na si Hesukristo upang iligtas kami sa pamamagitan ng kanyang kamatayan at pagkabuhay na muli. Turuan kaming gumalang sa iyo ng lubos at magtiwala ng higit sa iyo kaysa sa anumang kapangyarihan sa lupa. Kapag kami ay nahaharap sa pagtutol, patibayin mo kami sa pamamagitan ng banal na espiritu. Tulungan kaming manatiling tapat, matapang, at maawain habang ipinapahayag ang ebanghelyo. Salamat dahil lubos mo kaming kilala, inaalagaan ng perpekto, at hawak ang aming buhay sa iyong mga kamay. Ipinapanalangin namin ang mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, ay lapit mo sila sa pagsisisi at pananampalataya ngayon, at bigyan sila ng katiyakan ng buhay na walang hanggan.
Naway luwalhatiin ka ng aming buhay hanggang sa araw na makaharap namin ang tagapagligtas ng mukhaan. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo kami ay nananalangin. Amen. Ang mga gumagalang sa Diyos at nagtitiwala kay Hesukristo ay napapalaya sa takot na kumokontrol sa kanila. Ligtas sa pag-aaruga ng Ama at sa pag-asa ng buhay na walang hanggan, ang mga mananampalataya ay makapagpapatuloy ng may katapangan, tapat na maipapahayag ang Ebanghelyo, at buong tiwalang hihintayin ang pagbabalik ng kanilang Panginoon. Amen. Maraming salamat sa pakikinig. Ako si Pastor Jeff Flores, nagsasabing sa Diyos ang lahat ng papuri.